Hindi lamang pala 3:00 ng madaling araw lumalakas ang puwersa ng kadiliman. Hanggat nananaig pa rin pala ang dilim, maghanap ka na daw ng tatakbuhan at dun ka kumubli. Or else, hindi mo na masisilayan ang pagputok ng araw. Ano-ano ang naging karanasan ni Rui MJ sa episode na ito? Inyong pakinggan. Oras na naman ng Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive listeners. It's me again, Rui. Ito pong ikalawang kwentong aking ibabahagi ay nangyari po sa province namin at hindi ko na po papangalanan kung saan. Ako po ay 9 years old nang maganap ang mga ito. Yung lugar po kasi namin talaga na iyon na bukod sa madali lang kumalat ang chismis, marami din po talagang mga ipinupukol na mga kababalaghang kaganapan na talagang tunay o malimit na mangyari. Siyempre kapag ikaw ay tiga doon, madaling i-deny kasi ang isip ng mga tao ay kasiraan iyon. Pero hindi po talaga maitatago sapagkat kahit nga ako na-experience ang bagay na iyon. Ihahalo ko na rin po dito yung experience ng lola at tita ko na palagi pong naikikwento sa aming magkapatid. Nangyari daw ito doon sa mismong chapel namin. Every Friday po ay wala talagang palya. Saktong 1:00 ng hapon ay laging pumupunta po doon sina lola at tita para magdasal. Sa katunayan, hindi lamang po sila lola at tita ang sumasama na kalaunan bagkus ay sumasama o isinasama na rin ang kapatid ko. Madalas ay mga matatanda ang mga naroroon at kasakasama po nila sa pagdarasal. Kumbaga panata na po nila ito kada sumasapit ang Biyernes. Although mga religious people sila, karamihan ng naroroon sa lugar namin, pero paniwalain po sila sa mga kababalaghan. Siyempre bilang bata pa nung time na iyon, natatakot lang po kami pero hindi naman po naniniwala hanggat hindi nangyayari sa amin. Dakong 5:00 na daw po ng hapon noon nang pauwi na sina lola at tita ko galing sa bayan at naglalakad lamang daw po sila ng ilang oras dahil gusto daw po nilang makatipid sa pamasahe. Dumaan po sila doon sa shortcut kung tawagin namin. Ang una mo pong madaraanan kapag naglakad ka doon sa shortcut ay yung eskwelahan namin. Meron din po doon sa likod ng eskwelahan na daan paakyat sa chapel namin and then mula sa chapel namin, pababa na doon kasi ay yung bahay namin. Pero bago ka talaga tuluyang makakapaglakad sa shortcut, madaraanan mo muna ang parang gubat na talagang wala pong nakatayo na bahay. Kung may mamamataan ka man, ay sobrang layo sa isa't isa ang magkakapit bahay. Pasado 6:00 na daw po iyon nang makadaan na sila sa chapel. At ito na nga po yung chapel namin na binabanggit ko. Sa probinsya, halos usual yung design ng mga chapel. Kapag wala pong tao, inilalak yung pinto at madalas kesa sa hindi, ang mga tumatayong caretaker na lagi pong naglilinis kung hindi po yung mga kagawad namin ay yung mismong kapitan namin ng barangay. Nung dumaan daw sila doon ay may kadiliman na. Kung meron nga daw ilaw ay naroroon kasi sa loob ng chapel at kaisa-isang bumbilya ito na para lamang daw sa altar at yung santo lamang ang naiilawan. So nung dumaan na sila lola at tita, legit daw talaga si Red na may naaninagan sila na ilaw na puti at nanggagaling iyon sa ribulto ng santo.
Alam niyo po yung flashlight na sakto lang sa mata mo pero white daw po iyon. Ang pagkakadescribe ni tita, yung ilaw daw ay parang talagang nakatutok sa kanilang dalawa para mapansin nila yung ilaw na iyon. Nung unang pagkakita pa lamang ng aking tita ay napa-sign of the cross na daw po siya. Habang si Lola naman ay nagsabi ng tabi-tabi po, makikiraan lang po kami. At nilagpasan na nila yung chapel. After daw po noon, unti-unti na lumiit yung liwanag na kanina ay parang kasing laki ng ilaw ng isang regular na flashlight. Hanggang sa hindi na lamang daw po nila masyadong pinagtuunan ng pansin at dire-diretso na silang bumaba. Kapag napagkikwentuhan nga namin iyon, Sir Red, makatitiyak talaga at sinasabi nila tita sa akin na imposible iyon. Imposibleng galing iyon sa bumbilya sapagkat kung titingnan talaga, sa santo ito nakatutok at kung bakit parang may nag-flashlight daw talaga sa kanilang dalawa ni Lola nung dumaan sila sa chapel. Hanggang sa nasundan pa. Sa chapel pa rin po ito naranasan, lalong-lalo na yung dalawa sa mga lead prayers na matatanda na kasama nila Lola ay napagkwentuhan ito after na magrosaryo kami isang Friday afternoon iyon. Nagkataon kasi na nung time na ito ay bumabagyo at kagaya po ng una kong sinabi na wala pong ibang may hawak ng susi sa chapel kundi si Kapitan. At hindi po talaga ito pinahihiram sa mga leader ng prayer sa chapel kaya hindi po basta-basta makakapasok doon para makahaplos ng mga santo o kaya naman ay malinisan yung loob ng chapel. Tiles po yung looban at ayaw po siguro na may mga tumatambay doon dahil wala pa nga din pong regular na tigalinis. Meron naman po siyang open space na may mga upuan para sa chapel kapag hindi na rin kasya sa loob at pwede nga doon umupo sa labas. At yung labas na ito ng chapel, Sir Red, ay meron naman din po silang inilagay na bubungan kung kaya't doon na lamang po kami nagdasal. So sabi ko nga, bagyo nung gabing iyon. Pumunta po yung dalawang lead prayer namin sa chapel. At may kasama pa po silang isa. Subali 3 sila at may hinahanap sila na something holy kung tawagin nila. Hindi ko po kasi talaga ma-comprehend noon dahil bata pa ako at hindi ko magets kung bakit parang napaka-importante ito para hanapin ng ganun. Hanggang sa may nagturo na kasamahan nila Lola na matanda din na yung hinahanap nila ay naroroon daw sa loob ng chapel. At doon daw mismo sa may ribulto ng santo. Nakakatawa mang isipin sa puntong ito, Sir Red. Bumabagyo na nung gabing iyon pero nagtuloy pa rin talaga sila sa pagdarasal. Tulad din na sabi ko, as in walang palya talaga. By hook or by crook, kailangan talagang may magdasal every Friday. Since wala na nga din kuryente noon, tanging flashlight lamang ang mga tangan-tangan at kanya-kanyang rosaryo yung mga matatanda na kasama namin. Ewan ko nga din kung bakit yung isa sa mga kasamahan nila ay may dala-dala nga po na maliliit na panghukay sa lupa. So since wala nga pong makakapasok sa loob ng chapel at wala po ang susi, just imagine, wala din kahit na anong open na espasyo na pwedeng kakasya yung mga matatanda para makapasok sa chapel dahil puro bakal nga din po yung palibot doon sa bintana at pintuan mismo. So bukod po doon, noong nagpaalam daw po sila na gagamitin yun para sa hinahanap nila ay hindi sila pinayagan ni Kapitan dahil baka nga daw kung ano pa ang mangyari sa loob ng chapel. Pero Sir Red, nananatiling misteryo yung kung bakit may isa sa mga kasama po ng aking lola na magdarasal doon, isa rin po ito sa mga matatandang kasama nila, ay nakapasok po sa chapel kahit walang susi. Ang sabi pa nga nila, Sir Red,
na siyang ikinakilabot ko ay tanging dasal lang daw ang ginawa nila para makapasok. Nahanap daw po nila yung sinasabi nilang holy something at may nagpatotoo nito dahil kinabukasan ay binisita po agad yung chapel dahil lumipas na rin po yung bagyo. And believe me, may nakita daw po silang footprints na parang katatapak lamang daw po sa putik at natuyo na nga sa tiles na sahig ng chapel. Nagtataka yung kapitan namin kung paanong may nakapasok sa kanila. Una nga, hindi sila pinayagan ni kapitan at hindi rin niya ibinigay ang susi. So habang kinikwento po ito sa amin, kami na mga bata talaga ay lubos ang pangingilabot. Hindi ko po ma-explain yung kwento nila samantalang 3 po sila, yung sinasabi kong 2 lead prayers at yung isang kasama nila at same naman sila ng kwento. Usap-usapan na rin kasi noon, Sir Red, na sa likod daw ng chapel ay meron daw pong libingan. So unang naisip ko, baka dun sila pumasok. Pero paano? Yun bang mga daladala nila ng mga maliliit na panghukay ng lupa? Pero imposible. Kung kaya't dito nabuo ang isang desisyon ko, Sir Red, na ikutin yung chapel after namin magrosaryo isang Biyernes din na iyon. Hindi naman ako talagang naniniwala na may nakalibing doon, pero may mga plastic po talaga ng pulang bulaklak sa bawat hukay na ginawa nung 3 na pumasok noong bagyo sa chapel. Naalala ko nga po noon yung mga kasunod namin na Friday Rosary na after po nun na nabalitaan ang pagpasok nila sa hindi malaman at misteryosong paraan ay parang nahintakutan na rin po ang lahat. Kung kaya't ang nangyari parang iilan na lamang po silang uma-attend. Unless sumapit ang Holy Week at magpapasyon sila. Ang ending po, sa likod na kami nagro-rosary. Meron din po kasi doon sa likod ng chapel na nakatayo na isang rebulto ng santo para po mahawakan or mahimas namin at parang may isang maliit na espasyo din doon na may hagdan paakyat at pababa. And then meron nga din po doon na mga nakahilig na mga yero doon sa mismong pader at ito'y parang nagiging pangharang na nila. Upang nang sa ganun ay hindi po mapinsala yung rebulto ng santo. Lagi ko nga pong nakikita yung mga hinukay at napapatitig na lang talaga ako doon. Nangingilabot na lang talaga ako kapag iniisip yung mga bagay-bagay tungkol doon sa mga hukay at lalong-lalo na sa kung paano nakapasok yung 3 lead prayers. Pero tuloy-tuloy pa rin naman akong sumasali sa kanilang rosary, Sir Red, dahil baka mapalo lamang kami ni Lola kapag ayaw naming umattend. Ito naman pong susunod ay nangyari nung college na ako. Naka-bed space naman po ako nito at kapansin-pansin na palagi pong may kababalaghan na nangyayari sa akin doon kapag ako ay nag-iisa. Nung time kasi na ito ay 3 lamang po kami na nakatira sa boarding house na iyon. Yung 2 ay working na kaya halos ako lang po talaga ang nag-iisa na naiiwan. Yung routine ko po noon, Sir Red, 6 a.m. papasok and then lunchtime uuwi at minsan po may schedule na 1:00 hanggang 7:00 ng gabi. So yung isa naman po na ka-boardmate ko, 7 a.m. ang pasok niya at 7 p.m. na rin uuwi. Habang yung isa naman na working student ay dumediretso na daw po sa kanyang work after ng class niya at 9 p.m. na siyang umuwi. Nung mga ilang months lamang po ako doon sa boarding house, wala naman talagang something strange na nangyayari. Pwera na lang po, out of nowhere ay napapatingin talaga ako sa gawin ng CR. Madalas na mamagnet talaga ang paningin ko doon
kahit habang kumakain. Minsan ay namumulat ako bigla sa CR at talagang yun pa rin ang tinitignan ko sa hindi ko rin po malaman o ma-explain na dahilan. Isang araw, dakong 3:00 na iyon ng hapon. Busy ako sa pagluluto ng aking makakain and at the same time ay gumagawa ng aking assignment. So habang hindi pa luto yung aking pine-prepare, sinasagutan ko po yung mga tanong sa aking assignment. Hanggang sa bigla na naman ay napatitig ako sa pintuan ng CR. Ang tagal kong nakatitig doon at hindi ko talaga alam yung dahilan, Sir Red. Pero after po nun, ang sabi ko na lang, baka inaantok ako. Kaya ang ginawa ko po, matapos magluto ay tinulugan ko po muna ang aking assignment. So fast forward, 5 PM na nang magising ako. Tumalikod nga po muna ako at pumunta sa lamesa para i-ready yung kakainin ko nang may narinig po akong mahinang sit-sit. Agad ay napalingon ako sa pag-aakalang boardmate ko na yung dumating pero wala pong tao. Kung meron man pong tao sa likod ng boarding house, dapat nga din maririnig ko yung mga yabag nila. So chinek ko po yung labas ng pinto pero wala pong kahit na sinong naroroon. Sa kabilang unit naman ay wala pa rin pong tao at nakalock yung kanilang pinto. Kaya bumalik na lang ako sa loob at ininit ko na lang muna yung niluto ko kanina. So nang matapos iyon, naghanda na ako ng aking plato at talagang kakain na ako ng maaga. Habang busy ako sa pagngata ng kinakain ko at nag-i-scroll sa aking cellphone, napatigil po ako dahil may biglang tumawag sa pangalan ko. Actually, yung nickname ko po Sir Red yung tinawag niya. MJ! At hindi po ako pwedeng magkamali. Nanggagaling po iyon sa loob ng CR. So nilingon ko po pero kinilabutan talaga ako at nanigas ang buo kong katawan. And legit talaga na umakyat yung hilakbot ko mula sa talampakan ko hanggang sa bumbunan ko talaga, Sir Red. Dahil wala pong tao doon sa loob ng CR. Pero yun nga, may nagtawag ng nickname ko. Namura ko talaga kung sino man iyon at sinabi kong, "Tigilan mo nga ako!" Pero kinikilabutan ako. Hanggang sa nag-decide ako na lumipat muna doon sa gawin ng pintuan at doon ay hinintay ko muna talaga makauwi yung mga kasama ko bago ako tuluyang kumain ng husto. Ayaw ko rin kasi na ituloy yung pagkain ko dahil yung table po ay halos katapat ng CR at baka kung ano na naman ang kababalaghan na maranasan ko doon. Ito naman pong susunod ay nung pumunta ako sa bahay ng tita nung close friend ko. Naaalala ko pa po noon na sabi ng mama ko, yung lugar nilang iyon ay dating talahiban. Tapunan din daw ng mga sinasalvage. Ewan kung gaano katotoo pero yung bahay nung close friend ko na iyon ay hindi naman na totally scary or weird tignan dahil marami na rin pong bahay sa loob mismo ng subdivision. May kapitbahay na rin sila at dikit-dikit pa. Yung loob ng kanilang bahay ay medyo malawak. Pagpasok mo ay babatiin ka kaagad ng hagdan paakyat. Doon, Sir Red, ay nakakaramdam talaga ako ng hindi ko ma-explain. Parang kasi ang dami-dami nila dun. Yung tipong hindi lamang sila ang nakatira at parang siksikan sa loob. To the fact na yung sinasabi kong hagdan ay parang nakatapat pa ng bahagya sa kanilang pinto. Hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na may sinasabing kamalasan o hatid na kamalasan kapag ganun. May hindi maganda sa arkitektura o disenyo nila. Nang minsan doon nga po ako naglagi ng pansamantala. Kapag napapatitig ako
Doon sa gawin ng hagdan, Sir Red, hindi ko ma-explain yung panlalamig ng aking kamay at paa. Pagbaba ng friend ko nung time na iyon, ang sabi ko sa kanya, hindi lang kayo nakatira dito. Inamin ko rin na iba yung pakiramdam ko. Tapos pinahawak ko po sa kanya yung kamay ko at sinasabi ko nga sa kanya, tingnan mo, nanlalamig yung mga kamay ko kahit mainit naman sa labas. Basta, hindi ko talaga ma-explain kung bakit ganun pero kinikilabutan ako dyan sa may gawin ng hagdan niyo. Nung time na yun kasi, Sir Red, kaming dalawa lang ang nasa bahay nila. May kasama nga siya na 2 pinsan pero naroroon sila sa may basketball court ng kanilang subdivision. So pina-open ko yung TV para magkaroon ng konting ingay, sabay sama sa kanya sa dining table dahil nagyaya siya na magmerienda na lang. Sabi pa nga niya, wag na lang namin masyadong isipin yung mga katatakotang bagay doon dahil hindi naman daw niya nararamdaman yung nararamdaman kong kilabot. Kumain na lang daw kami para malimutan ko pansamantala. So pumwesto ako sa gawing paanan ng kanilang hagdanan. So nung kumakain na kami, bigla ay napalingon ako sa hagdan nila kasi may narinig po talaga ako na sit-sit ng isang bata. Nung nakita ko po na wala naman, sinabihan ko si close friend na magpalit kami ng upuan dahil iba talaga yung pakiramdam ko sa hagdanan na iyon. At bigla na lamang po siyang umamin na talagang may something sa bahay ng tita niya. Kinurot ko pa nga siya dahil sinabi ko na dinedeny mo pa kanina pero ikaw din pala may nararamdaman ding kakaiba. Meron siyang kwento sa akin. One time daw na isang maaga nang siya ay gumising para mag-ready ng kanyang mga susuotin ay may bigla daw sumitsit sa kanya. Partida ito, Sir Red, hindi ko pa sinabi sa kanya na may narinig din akong sitsit na nanggagaling sa hagdan. And then fast forward, ewan ko rin ba kung anong klaseng kalokohan ang pumasok sa isip ko kung bakit pumayag din ako sa close friend ko na iyon dahil niyaya niya ako ng minsan na mag-overnight daw sa kanila. Since pumayag naman yung tita niya at nalaman na ako yung kasama ng close friend kong iyon na makiki-overnight ay nag-push through yung plano. So nung gabi, matapos kaming kumain at makapaghugas ng pinggan, nagsimula na rin pong magpahinga sa taas ang pinsan niya at yung tita niya. Yung close friend kong iyon ay nasa labas ng pintuan dahil binabantayan niya yung sinalang sa washing machine nila. So dahil feeling close na nga din ako doon at feel at home, Sir Red, nakigamit ako ng CR at nag-half bath pa. Chinek ko pa nga yung itsura ko sa salamin nila hanggang sa walang ano-ano'y may nagpakita talaga sa akin, Sir Red. Nasa labas po siya ng pinto ng CR na nung oras na iyon ay binuksan ko na dahil tapos na rin naman na ako nag-half bath. Para po siyang silhouette pero ang kanyang katawan ay parang panlalaki. Makikita talaga na nag-reflect mula doon sa salamin na iyon at nasa gawing likod ko pa yung figura. Hindi naman ako napasigaw dahil pinilit ko talaga na i-compose yung sarili ko. Ang ginawa ko na lamang ay agad ko pong nilingon yung likuran ko pero wala po doon yung figurang iyon. Hinahanap ko na lang si close friend na nang oras na iyon ay nasa labas at nagbabanlaw na. Tinanong ko kung pumunta ba siya ng CR or kaya ay may napansin siyang bumaba na pinsan niya. Pero sabi niya ay wala. Hindi pa raw po siya pumapasok simula kanina dahil busy nga siya sa paglalaba at yung pinsan naman daw po niya ay naririnig nga niyang naroroon na naglalaro sa taas. Kung siya man daw yun, yung pinsan niya, mabigat ang paa nito at madidinig mo talaga kapag bababa ng hagdan. Pero wala po akong narinig na ganun. Doon na ako napaisip. Yung figura na nasa likuran ko kanina na nag-reflect sa salamin ay maaaring ito rin yung sumisit-sit sa akin nung isang araw na nagme-merienda kami.
Ang sabi na lamang po ni close friend ng pabiro, baka nagustuhan daw ako nung nakatira sa bahay nila dahil madalas daw nasa akin magparamdam nga iyon. Pero truly Sir Red, hindi ako natuwa sa birong iyon ng aking kaibigan. Kung kaya't yun na po ang nagsilbing first and last overnight ko sa kanila dahil ayaw ko naman pong maulit na baka mamaya ay angkinin ako ng tuluyan nung itim na figurang iyon. Ito naman pong susunod ay nung after na akong graduate ng high school. Pumasok po muna ako ng 2 years bilang kasambahay sa dating amo ng lola ko. Ito po ay yung bago ako mag-boarding house noon. Yung house po ng dating amo ng lola ko ay hindi naman din kalakihan pero 2-story house siya. Pang subdivision type yung bahay, may sala sa baba, kitchen at CR din sa taas at may isang kwarto sa tapat ng terrace nila. Ang balita ko nga noon Sir Red, pinarenovate lamang daw po yung naturang bahay after nilang mabili at nasa mismong tabi lang siya ng kalsada. Nangyari po ito isang summer noong 2017 pero hindi ko na po maalala yung exact date. Mainit yung gabi. Sobrang alinsangan. Mahilig pa naman din ako noon na magpuyat sa kaka-scroll sa cellphone ko kahit kailangan ay 5 AM pa lang gising na ako. So nakakatulog na po ako noon ng mga 12 or 1 AM pero nung time na mangyari ito ay mag-11 pa lang dinalaw na ako ng antok. Sa sala po ako usualing natutulog sapagkat malaki at malambot naman yung sofa nila. Hindi ko na po alam kung gaano na ba ako katagal nakatulog ni hindi ko nga din po tinignan yung oras nung ako po ay bigla ding napamulat. Nung time na ito Sir Red ay medyo may kadiliman na so therefore ang tansya ko ay baka madaling araw na ito. Hindi ko rin alam kung panaginip ba ito o totoo. Basta't napatingin daw ako pagkamulat ko ng aking mga mata sa gawin ng CR at doon ay meron pong nakatalikod at babaeng nakasuot ng puti. Mahaba ang buhok niya at kitang-kita ko po talaga ang kanyang buong hulma at figura. Ang nakapagtataka lamang, nakaswitch off lahat ng ilaw kahit yung naroroon sa CR. Pero kitang-kita ko na may nakatayo at yung kaputian ng kanyang suot. Nung una pa nga Sir Red ay inakala ko na baka may nakapasok na po na magnanakaw pero imposible dahil triple check ko pa nga lahat ng mga pintuan kanina lalong-lalo na sa gawing kusina at nakatitiyak akong nakasarado nga ito. So doon pumasok sa isipan ko Sir Red na multo ang nakikita ko. Hanggang sa pinipilit ko na maigalaw ang aking katawan sa pamamagitan ng pagbangon. Pero hindi ko po magawa Sir Red. Sa isipan ko naman kung hindi ito realidad, tiyak ay binabangungot ako. So dahil wala po akong magawa, pinikit ko na lamang muli ang aking mga mata. Talagang sinasabi ko sa isipan ko na hindi ito pwede. Hindi ito totoo at nananaginip lamang ako. Feeling ko po kasi nung pinikit ko muli din yung aking mga mata ay nakikita ko pa rin siya na papalapit ng papalapit. Nakakatawa man Sir Red pero yung paglapit niya sa akin na nai-imagine ko ay habang nakatalikod pa siya. Iniisip ko nga din na makapag nakalapit na siya sa akin ng tuluyan sa hinihigaan ko ay siyang pag-ikot naman ng kanyang ulo para titigan ako. Hanggang sa hindi ko na po naalala ang buong pangyayari dahil ang huling naaalala ko nang ipinilit ko po talaga ang pagpikit ng aking mga mata ay nakatulog na ako. Nagising na lamang po ako na masakit ang ulo nang magising ako ng tuluyan dakong 5:00 ng madaling araw.
pero dala-dala ko pa rin sa aking isipan kung tunay o panaginip lamang ba ang nangyari. Susulitin ko na rin po, Sir Red. Itong last story ko naman ay naranasan ko nung ako ay nagbubuntis. Pang second month na po ako noon at as usual, naka-boarding house pa rin ako nung time na to dahil tinatapos ko po yung aking pag-aaral. Hindi ko po ma-let go ang same boarding house na ito, Sir Red, dahil malapit siya sa school na pinapasukan ko. This time, Sir Red, ay dalawa na lamang po kami nung ka-boardmate ko. Pero siya, working at night shift po siya nung time na iyon. Kaya talagang katulad nung una kong experience sa apartment, lagi akong nag-iisa. Yung mga nakatira naman sa kabilang unit ay nagsialisan na rin daw po. Madaling araw nung magising ako dahil nadinig ko po na may nag-aaway na mga pusa sa likod bahay at talagang madidinig mo dahil parang may kalapitan lamang po sila sa bintana ko. Ipinagsawalang bahala ko po ito dahil parang mga usual lang na nagliligawan at nag-aaway na mga pusa ang nadinig ko hanggang sa napabangon na lamang ako para i-check ang aking pintuan kung nakalak na nga ba. Buti naman at nailak ko iyon at feel ko naman safe ako ng sandaling yun. So i-fast forward na natin, Sir Red, nung buwan na manganganak na ako. Eksakto din talaga, Sir Red, ang pagkakataon na natapos na ang graduation ko bago po ako manganak. Nang lumabas po si baby, super iyakin po siya. 1 week na po nang makauwi kami galing ospital, dito na po nag-start ang every 11 p.m. ay may sumisigaw sa labas. Basta't unang beses ay malakas yung iyak ng anak ko at susundan po ito ng malakas na sigaw mula sa labas. Parang wala lang naman po sa akin iyon sapagkat nasa isla po kami at sa aking pagkakaalala maaaring ito lamang po ay yung mga mangingisda na pumapalaot ng ganong oras at nagsisigawan siguro para tawagin ang mga kasama nila. Sadyang hindi ko na kayang i-ignore ito lalo at magkakasunod-sunod na gabi with the same time, Sir Red, na may naririnig talaga ako ng ganong mga sigaw at pagkatapos ay iiyak na ang aking anak. Kaya sinabi ko na sa nanay ko. Ang sabi lang naman niya, hayaan lang daw muna at magsaboy na lang ng asin sa palibot ng bahay pati sa bubungan. Pag-abot po ng 1 week, tila walang nagbago. Ganoon pa rin, Sir Red, may nagsisigawan pa rin sa labas. Hanggang sa bandang 12:00 iyon ng isang hating gabi, bumangon si tito ko dahil may naramdaman daw siya na parang kumakaluskos. Yung kwarto po namin ng anak ko noon ay may malaking puno ng nyog sa likod ng bintana. Kaya bumangon po sila para silipin kung doon nanggagaling sapagkat bigla-bigla ay umiyak na naman ang baby boy ko at wala na po itong tigil sa pag-iyak ng madaling araw na iyon. Hanggang, Sir Red, napahangos na lamang po pabalik sa loob ng bahay yung tito ko at naghanap kaagad ng asin. Ang sabi niya ay magsasaboy daw siya ng asin sa gawin ng nyog na malapit lamang sa kwarto namin ng anak ko. Ang sabi niya sa akin, may kung ano daw na parang malaking ibon na lumipad mula doon sa puno ng nyog. Nang madaling araw ding iyon, nagpausok ng insenso at kamangyan si nanay para nang sa ganun ay mataboy daw ang kung anong masamang elementong ito. At pagkatapos, kitang-kita ko kung paano sila nagsaboy ng asin sa bubong. Buti na lang, Sir Red, ay wala naman pong masamang nangyari sa amin ng aking baby at ito na rin po ang pinakahuling nangyaring kakaiba sa buhay ko. May mga sumunod pa pong hilakbot story dito, Sir Red, pero para sa akin ay napaka-mild na lang ito.
Hindi katulad ng mga una kong nabanggit sa inyo na talagang hindi pwedeng i-ignore at hanggang ngayon ay questionable ang pagiging misteryoso. Maraming salamat Sir Red. Kung mababasa ninyo o mafe-feature ang kwento kong ito, palagi po ako, asahan ninyo na makikinig ng inyong mga kwentong hilakbot hindi lamang sa inyong podcast kundi maging dito sa inyong YouTube channel.